Ayan, magandang umaga po. Ay, wala. Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning. Batiin po natin ang mga katabi natin ng good morning. Good morning. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Marami po sa atin ay wala ngayon kasi nagpunta na po sa kanilang mga kanya-kanyang probinsya para mag-celebrate ang Kapaskuhan. Tayo pa po, ready na ba tayo sa ating mga handaan? Ready na ba tayo na mag-celebrate ang birthday party ni Jesus Christ? Amen. Handa na ba tayo? Ayan. So, natutuwa po ako kasi this December naging clear sa atin na sineselebrate talaga natin sa ating Kapaskuhan ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang kapanganakan. Doon nga sa sermon ni Tito Ton, pinaalala niya sa atin na ang ating Panginoon ay dumating dito sa ating mundo para maging ating tunay na Lord and Savior. And isa po itong napakalaking regalo para sa ating lahat. Anong klaseng Panginoon nga ba ang dumating sa atin noon? Nung pagdating na dito. Sabi sa Hebrews 1:3-4, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. At nung itinuloy yung ito sa Hebrews 1:5-6, sabi dito, for to which of the angels did God ever say, you are my son, today I have become your father? Or again, I will be his father and he will be my son. And again, when God brings his firstborn into the world, he says, let all God's angels worship him. Ang ating Panginoon na dumating dito ay greater than the angels. He is highest among all. Mamaya aawit tayo ng mga kanta. Ang unang-unang awit natin, isisigaw natin ang Gloria in excelsis Deo. At ang ibig nitong sabihin ay Glory to God in the highest. Amen ba? Glory to God in the highest. Sabihin nga natin, Glory to God in the highest. Tumayo po tayong lahat, awitan natin siya. Oh
Sabay-sabay po. Magandang umaga po. Sabay-sabay po tayong manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos Ama, tunay nga po na mabuti ka po sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng inyong ginawa para sa amin. Panginoon, kayo ang dakila na manlilikha. Kayo po ang lahat-lahat sa aming buhay. Panginoon, sa aming pagdulog sa inyo, ay bago po yun, humihingi ko po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan pong aming nagawa. Panginoon, alam niyo na po ito, mga bagay na ito, pero Panginoon, hayaan niyo po na mula sa aming mga puso ay sabihin namin sa inyo na nagkamali kami, hindi ka po namin naluwalhati, nasaktan po namin kayo. Kaya Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. At tunay mo nga po, Panginoon, na marami po kaming dahilan para ipagpasalamat ang mga bagay-bagay sa aming buhay. Una po, Panginoon, nais namin magpasalamat sa kakatapos namang na Christmas party po ng aming Simple Iglesia. Salamat, Panginoon, sa fellowship na naganap. Salamat, Panginoon, sa generosity. Salamat, Panginoon, sa pagsama sa amin, sa pagsamba sa inyo, Panginoon, at pag-alala ng dakilang gawa niyo po sa aming buhay. Una po sa inyong pagdating. At ito po ang sineselebrate namin ngayong Pasko. Salamat, Panginoon, na patuloy ka pong kumikilos sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy po kayo nagpo-provide para sa bawat isa sa amin. Alam po namin, Panginoon, na ang buhay ay hindi madali. Pagkas ito'y mahirap, Panginoon, pero kinakaya po namin dahil po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagsustain niyo po sa amin. Salamat sa mga provisions na patuloy niyo pong binibigay sa iglesia at sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito po, Panginoon, at mga hindi pa namin kasama. Sapagkat, Panginoon, binubuo nito ang aming pamilya dito sa Doña Carmen at sa Batasan at dahil nito, Panginoon, sa Bulacan. Panginoon, nais po namin ipagpasalamat lahat po ng naganap, Panginoon, sa buong taon na ito. Salamat dahil alam po namin na kayo ay patuloy na kumikilos sa aming mga buhay at hindi pa kayo tapos sa amin. Salamat, Panginoon, dahil mayroon po kaming kalayaan at pribilehiyo na lumapit sa inyo para sabihin ang mga pangangailangan po namin. Panginoon, pinapanalangin po namin na ang bawat isa po sa amin dito, Panginoon, ay tunay nga po sa aming pagsiselebrate ng Kapaskuhan ay kayo po ang maging sentro. Salamat, Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming mga elders at deacons. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, magandang kalusugan at talino at wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa inyo sa paggabay at sa paglilid, Panginoon, ng aming iglesia. Panginoon, itinataas din po namin ang mga manggagawa ng aming iglesia tulad po ng mga preachers. Panginoon, patuloy niyo po silang paluguin sa kanilang mga pananampalataya at pagkakilala sa inyo at sa kanilang pag-aaral at paghahanda ng mensahe po para maihatid sa aming mga bawat isa dito sa iglesia. Panginoon, ganun din po ay tinataas din po namin ang aming mga ministry coordinators. Alam niyo po na maraming mga ministeryo ang meron kami sa iglesia. Kaya Panginoon, ang bawat leader po nito at bawat miyembro po nito ay gabayan niyo po at patuloy niyo pong gamitin para po sa ikalalago ng inyong iglesia sa mundo. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming iglesia. Magkakaroon po kami ng annual congregational meeting sa January 19. Tulungan mo po ang mga elders and deacons sa paghahanda po para dito at kami pong lahat para po makagawa po kami ng tamang desisyon katulad po ng pagboto po sa mga susunod na miyembro po ng Council of Elders and Deacons at mga bagay po na kailangan pagdesisyon sa iglesia. Panginoon, itinataas din po namin ang online training ministry ng mga pastors and church leaders po ng ABCOP. Nagaganap din po online. Samahan niyo po yung mga magiging trainers, bigyan niyo po sila ng wisdom at naway ito'y ma-share nila sa mas marami pa pong mga kabahagi ng ABCOP. Ganun din po, Panginoon, itinataas po namin yung fun run. Nagaganapin din po sa January. Tulungan niyo po yung mga nag-head nito sa pagpaplano at sa mga logistics nito. At Panginoon, yung mga magpa-participate. Tinataas din po namin ang aming tema na ito po yung may sa puso po namin na patuloy namin gawin, Panginoon, sa aming mga buhay na if we are a disciple, we ought to be one and we ought to make one as well. Panginoon, salamat dahil patuloy niyo pong binibigyan ng mga provision ang bawat miyembro po at ang aming iglesia, Panginoon. Pero Panginoon, itinataas din po namin ito sa inyo. Naniniwala po kami na you are our provider, you are our Jehovah Jireh.
Kaya Panginoon, lahat po ng financial needs po ng bawat isa sa amin dito at ang aming iglesia ay tinataas po namin sa inyo. Panginoon, kung nais niyo po ay ipagkaloob niyo na po sa amin ang matagal na po namin pinapanalangin na pastor, kayo po ang tumulong sa amin na pumili at maghanap, Panginoon, ng nararapat na lingkod ninyo na magiging pastor po ng Lord of Life Christian Fellowship. At Panginoon, marami pong selebrasyon na mangyayari ngayong Kapaskuhan at sa bagong taon. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, lalo na po ang aming mga kalusugan. Samahan niyo po kami, Panginoon, at manatilihin masigla at malusog po ang aming mga pangangatawan. Panginoon, tinataas po namin ang mga bagay po sa mundo at sa bansa po namin. Marami pong kinakaharap na problema ang aming bansa at nandyan po ang aming mga leader na patuloy nagbabangayan. Panginoon, samahan mo po kami at pinapanalangin po namin ang aming gobyerno. Nawa, Panginoon, sila ay mamuhay na may katarungan, gampanan po nila ang kanilang mga sinumpaang tungkulin para paglikuran ng bayan, Panginoon. At nawa, Panginoon, gamitin niyo po sila upang mapaglikuran ang mas marami pa pong tao sa aming bansa. Panginoon, pinapanalangin po namin ang bawat ahensya po ng gobyerno. Alam po namin na laganap ang korupsyon. Pero Panginoon, naniniwala po kami na kayo po ay patuloy na kikilos kahit po mayroong mga ganitong bagay na nangyayari, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay tulungan mo po ang bansa namin na luminis po sa korupsyon. Panginoon, itinataas din po namin ang aming ekonomiya. Patuloy po na tumataas ang mga presyo ng bilihin at patuloy po na humihirap ang marami po namin mga kababayan. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang aming bayan na makarecover at patuloy po na lumago ang aming ekonomiya para pumaramdaman ng bawat isa po sa amin. Panginoon, tulungan niyo din po ang aming bansa sa aming pagharap ng mga suliranin namin na panlabas, katulad po, Panginoon, ng mga pambubuli ng China. Samahan mo po ang aming Coast Guard, ang aming Philippine Navy at Air Force, ang BIFAR sa pagpapatrolya ng aming teritoryo. At Panginoon, naway kayo lamang ang sumama sa amin at protektahan ng aming bansa sa mga banta po ng pananakop ng ibang bayan at garon yung pangalan sa mga natural disasters tulad ng Bagyo at Lindon. Panginoon, samahan niyo rin po mga fishermen namin na patuloy po na ginagampanan ng kanilang tungkulin na mangisda sa aming teritoryo, Panginoon, para makapag-provide sa mga pangangailangan po ng hindi lamang ng pamilya nila, kundi ng bansa. Panginoon, kayo nga po ang maghari sa aming bayan. Magkakaroon na naman po ng eleksyon sa susunod na taon. Tulungan mo po kami na pumili ng nararapat na mga leaders para sa aming bansa. Panginoon, kayo po ang maghari sa aming bayan. At alam po namin, Panginoon, na kayo ay patuloy na kikilos sa pamamagitan namin para madala ang ilaw ninyo sa bayan na ito. Kaya naman, Panginoon, samahan mo po kami. Gamitin mo po kami. Panginoon, salamat dahil alam po namin na kayo ang Diyos na hindi lamang nakikinig sa aming mga panalangin, kundi sumasagot din po sa mga ito na naaayon po sa mabuting plano at kalooban ninyo po para sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na itaas ang mga bagay nito sa inyo. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpatak po ng December, lumalamig na po ang simoy ng hangin, hindi po ba? Naririnig na po natin si Jose Marichan, si Mariah Carey. Actually, September pa lang naririnig na natin sila. Pagpunta tayo sa mga mall, nakakita tayo ng Christmas decorations at nararamdaman natin na malapit na ang Pasko. Ganun din sa simbahan natin, nagsistart na rin tayo mag-decorate ng ating simbahan. At natutuwa ako na dito sa ating simbahan, sa tahanan ng Panginoon, hindi lang tayo may Christmas tree, meron din tayong Belen na napaka-konkretong palatandaan ng pagdating ng ating Panginoon. Na palatandaan na ang Pasko na sineselebrate natin ay dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. God's gift, God's most beautiful gift to us.
this Christmas. Let us continue worshiping Him. May po tayo. Yeah.
mapakinggan ang salita ninyo sa pamamagitan ng aming mensahero, Panginoon. Gamitin niyo po siya upang maintindihan namin kung ano gusto niyo iparating sa amin ngayon at sa mga darating pang araw at linggo na natitira sa aming desierto. Salamat, Panginoon, para sa iyo namin ibinibigay ang lahat. Samahan ninyo kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan ang lahat ng ating Panginoon. Pwede po tayo maupo at tatawagin ko po si Papa para ibigay ang mensahe sa araw ngayon. Rachel, pwede ka? Yan, sige. Thank you. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Medyo masama po yung throat ko at ubo po ako na ubo. Kaya humingi ako pasensya kung nauubo ako kung paminsan-minsan. Anyway, purihin ang ating Panginoon at muli po tayong magkakasama ngayon upang manambahan bilang isang kongregasyon. Kanina sa panalangin ni Ken, halos 4 sa 5 beses niya na sinabi na maghahari si Kristo. Yun yung isa sa main topic natin na pag-aaralan ngayong umaga. At sa kanina na nagpakita ng verse si Joanna sa Hebrews 1, 1 to 6 yung sinabi niya, pero ang pag-aaralan natin ay sa 1 to 14. Pero salamat at pwede tayo mag-aral bilang isang iglesia sa mensaheng kanyang ibinibigay sa ating ngayong umaga. Pero bago tayo magsimula, handa ba kayong makinig muna? Yan, di ba? Kasi pag nadidistract tayo, lalo nagsi-cellphone, mas maganda alisin muna natin distraction. Kasi ang nais ng Diyos ay makinig tayo sa mensahe na pararating niya. Nagpapasalamat ako sa opportunity na binibigay niya ngayon para maibahagi ko yung salita niya. Simulan po tayo, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa oras na to, Lord. At alam kong ginagamit niyo ako upang bahagi ang salita niyo sa mga membro namin, Panginoon. I pray, gabayin niyo po ako ng banal na Espiritu, Lord, upang maging malinaw ang mensahe na ito at makausap at manamnam na bawat isa ang plano niyo sa buhay namin. Salamat sa biyaya ang pinagkaloob mo at may sa buhay namin to. Ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. May papakita po akong mga ilang larawan. Okay? Yan. Di ba? Makikita niyo yung mga sanggol na mga picture na yan. Sige, next slide. Yan. Ang cute, no? Di ba? Pero kung tatanungin ko kayo, kilala niyo ba yung mga sanggol na to? Masasabi niyo, ay kilala ko yan. Di ba? Kasi mga foreigner sila, medyo magkakamukha po yung mga itsura nila, di ba? So, mahirap i-distinguish, parang mga Chinese, pag nakita mo, parang magkakapareho ang mukha nila. Ganon din ang pananaw nila sa atin mga Pilipino, di ba? Magkakamukha tayo. Sa malambo, tulad ko, hindi nyo agad nakikilala yung mga sanggol na nasa slide, lalo na po dahil nga mga foreigner po sila. Pero, kilalanin po natin na mabilisan ang mga baby na to. Okay? Pakita ko po yung una. Yan. Yan po, ito po ay si Prince Jigme. Jigme yung pronunciation, hindi Higme. Parang sinabi mo, Prinsipe Junjabate. Di ba? Parang gano'n. Hindi, Jigme ang tagapagmana ng trono ng kanyang amang hari sa bansang Bhutan. Okay? Kung hindi po siya tatanggi, magiging hari din siya ng kanyang bansa pagdating ng takdang araw. Ang susunod po, ito po ay si Princess Leonor, ang tagapagmana ng trono ng Espanya. Spain, di ba? Kung hindi rin po siya tatanggi, magiging reyna siya
naman sa kanyang bansa pagdating ng araw. Ang susunod po, ito po ay si Princess Caterina Amalia at takapagmana ng kaharian ng bansang The Netherlands. Okay? So basta't payag siya, magiging reyna din siya ng The Netherlands pagdating ng araw. Itong pang-apat, siguro mas kilala nyo. Ito po siguro ang medyo mas kilala kasi lagi nasa news, si Prince George of Wales na takapagmana ng trono ng United Kingdom. Hanggat willing po siya, magiging hari siya ng bansa nila pagdating ng araw. Alam nyo, kahit mula po nung sanggol yung mga bata na to, alam na ng mga mamayan ng kanilang bansa na sila ay hahawak po ng kapangyarihan kapag nasa tamang edad na. Hindi pa naman sila pinapanganak, nakadestino na sila. Alam na sila ay kasama sa mamumuno sa kanilang bansa. Dahil ito po yung inuutos ng kanilang batas. At matindi po yung training na nakukuha ng mga bata nito sa pagpapalaki sa kanila at para ihanda sila sa mahalagang papel sa kanilang gagampanan bilang hari o reyna ng kanilang bayan. Grabe po, kung makikita kung i-research nyo po yung mga training na ginagawa sa mga bata na to sa pagpapalaki sa kanila. Tulad po ng mga batang to, alam natin na may isang sanggol na ipinanganak sa mundo na nakatalaga na para maghari pagdating ng tamang panahon. Pero hindi po sa isang bansa lang siya maghahari kung pamumunuan, kundi ang buong mundo. At dahil hindi siya ordinaryong tao tulad ng mga batang itong pinakita ko kanina sa inyo, malamang alam nyo na po kung sino yung sanggol na tinutukoy ko. Sino pa kung hindi si Jesu Kristo at ating Panginoon at tagapagligtas. Nung nakarang linggo, naibahagi po ni Brother Tonton yung bilang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Si Kristo po, di ba? Siya ang sentro na naging selebrasyon ng ating Kapaskuhan noong nandito tayo sa Lord of Life. At sa selebrasyon ngayong buwan ng Disyembre, alam natin na siya ang sineselebrate at pinagdiriwang sa buong mundo ang kanyang kapanganakan. Yan. Sa umagang ito, siya rin po yung focus ng ating pag-aaralan mula sa kanina binanggit ko, Hebrews 1:1 to 14. Para maintindihan natin ang Hebrews, ang aklat ng Hebrews po ay sinulat para sa mga Hudeo, okay? Na naging Kristiyano na. Lahat sa kultura ng Hudeo po ay ang mga Kristiyano ito ay naituro na sa kanila tungkol kina Moses, sa covenant nito, sa Diyos Ama na nakasaad po sa Exodus. Kung babasahin niyo pa Exodus, makikita niyo po doon na yung covenant at saka tungkol kina Moses. Kinilala din nila si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero alam niyo ba na kapag dumadaan po yung hirap ng buhay, bigla silang nagdududa kung si Jesus ba talaga ang ipinangakong Mesaya? Kung siya nga ba talaga ang nasa propesiya na maghahari sa mundo balang araw? O baka may iba pang tagapagligtas? May mga doubt sila. Di ba? So, kaya daw po, naisulat ang aklat na ito para maipaalala sa mga Kristiyano at sa atin na rin po na wala nang hihigit man kay Kristo. Siya lang ang tanging pag-asa natin laban sa kasalanan at siya lang ang maghahari sa buong mundo. Simulan na po natin ngayong umaga ang pag-aaral sa Hebrews chapter 1 hanggang 14. Sa pag-aaral, sikapin ko pong masagot ang mga tanong na to. Tignan niyo po. Ano ang makatangian ni Kristo para maghari sa mundo? Yun yung una. Pangalawa, bakit si Kristo ang pinili ng Diyos Ama na maghari sa mundo? At pangatlo, paano maghahari si Kristo sa mundo? Basahin po natin yung talata 1, verse 1 to 3 ng Hebrews.
Gawin po natin alternately, ako mauuna, tas kayo po yung pangalawa. Okay? Basahin ko po. Nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninunot sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kayo po. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyan linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Tignan po natin yung mga sinasabi ng mga talata tungkol sa mga katangian ni Kristo para maghari sa mundo. Ito po yon. 1, siya ang anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos Ama sa lahat ng bagay. Sa verse 2. Sa verse 3, siya ang nagtatanglay ng kalwalhatian ng Diyos Ama at siya ang ganap na representative ng Diyos Ama. Isa-isayin po natin, no? Sinasabi sa talata 2, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Rachel, Ayan. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos Ama ang sanlibutan at siya'y piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nung nakaraang linggo, nabanggit din ni Brother Ton sa Luke 1:32, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Malinaw po na sa verse 2 ng Hebrews 1 na ina-acknowledge po o ina-accept ng Diyos Ama ang kanyang anak na ni si Kristo. Yun po yung nakasaad sa talata. Siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So, yun po yung binasa natin. Maalala po natin sa unang panahon, nagsasalita ang Diyos Ama, nagsasalita ang Diyos sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga propeta tulad nila Moses, nila Isaiah, nila Jeremiah. Yun, direktang kausap ng Diyos. Na iparating niya ang kanyang mga utos at pagtuturo gamit ang mga propetang ito. Pero sa panahon po ng Hebreyo, sinasabi ng Diyos Ama na siya ay magsasalita sa kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan po ni Kristo, buhay ni Kristo. Na mga milagro pinapakita nito at iba-ibang mga ginagawa ni Kristo. Sa verse din po, nakasaad na si Kristo ang tanging tagapagmana ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam na natin na walang hangganan na manilikha at kapangyarihan ng Diyos Ama. Alam po natin yon. At alam lahat na ito na ipinamana niya ito kay Hesus Kristo. Nabanggit ito maging si Kristo sa Matthew 28:18. Basahin ko po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa Ingles po, sinasabi, all authority in heaven and earth has been given to me. Ang bigat po nun. Dahil sa alam na natin na si Jesus ang tagapagmana ng Diyos Ama sa lahat ng bagay, maging sa paghahari sa buong mundo, ang kanya rin mamanahin sa muling pagbalik niya dito sa ating mundo. Siya ay magiging hari natin. At bilang hari, siya ay may kapangyarihan na mamuno po sa ating lahat. Nawa ay sana handa tayo pagka maging bahagi tayo ng kaharian niya pagdating ng araw. So, ano ba ang ibang katangian ni Jesus para maghari sa buong mundo? Sinasabi po sa verse 3, tignan niyo po. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyan linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan at sa makapangyarihan doon sa langit. Si Kristo raw
ang nagtataglay na may katangian ng Diyos Ama. Kung kaya karapat-dapat siyang maging representative nito. Kahit po si Kristo ay nagkatawang tao, siya ay hindi kalahating tao, Diyos lamang. Siya ay isang tunay na Diyos na dapat nating sundin. Maging ang Diyos Ama, nagsasabi ito sa Matthew 2:5. Tignan nyo, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Yun ang sabi na Ama. Marami po sa atin dito, yung mga magulang na may mga anak, syempre. Ang marami rin may mga anak na nagsasabing carbon copy. Carbon copy po ng kanilang nanay o tatay. Yan, tignan niyo yung mga images na yan. Di ba? Medyo hindi madi-deny ng magulang ang kanilang anak. Di ba? Kitang-kita po. Aminin natin, di ba? Makikita nyo kung, dito lang sa Lord of Light kung sino yung magkakahawig. Di ba? Magkakamukha po sila, di ba? Ayan, hindi. Balik mo na. Balik. Ayan. Ayan, tignan nyo yung nandun. Sa tingin nyo, sino mas kamukha? Yung tatay o yung nanay? Yung sa may kanan. Di ba? Nanay, di ba? Mas malakas yung genes ng nanay. Di ba? Kasi nga, dala-dala na yan ng kanilang magulang. Depende din kung alin yung malakas na genes, di ba? Katulad rin nyo rin ba ako na minsan, may gagawin po yung anak nyo, tapos mapapaisip kayo, parang ganyan ako Di ba? Di ba? Nahahawig ka doon sa ginagawa ng anak mo. Di ba? Nangyayari rin ba sa inyo to? Parang may kasabihan kasi, like father, like son. Di ba? O like daughter. Minsan, naalala ko kasi pagka may mga problema o defect na nakikita ko, nyari, si Joanna, sasabihin, si Papa kasi, ako ang sinisisi niya. Dahil meron po siyang mga maliliit na mga defects. ako daw may kasalanan. Pero minsan Minsan matatawa ka na lang kasi nakikita ang kilos o ugali ng asawa mo o anak mo. Parang yung mag-amang ito. Pakita ko po. Ayan. Tignan nyo. Pareho matulog, di ba? Pareho forma. Di ba? Carbon copy ng baby ang tatay niya habang natutulog. Kung isipin nga namin, kanino pa magmamana ang anak, kundi sa kanyang magulang. Ganyan din po si Kristo. Hindi sa pagmamana niyang genes, kundi sa aspeto, yung mga katangian ng Diyos Ama ay nasa Kanya rin. Kaya sa pamagitan ni Jesus, nakilala natin ang mga katangian ng Diyos Ama. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga katangian na ito ng Diyos Ama. Kung babasahin ko po lahat, isang hiwalay na sermon po yon. Pero babanggitin ko lang po ang ilang talata tungkol dito. Ang Diyos Ama ay nagbibigay buhay, nagmamahal, nangungusap sa atin, nagtutuwid sa atin, nakikinig sa atin, nagliligtas sa kasalanan. Ilan pa lang yung mga katangian na yan, di ba? Makikita natin kay Jesus. Pero si Jesus mismo ang nagpatotoo nito. Sa aklat ng John chapter 14, may account po na kasama ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Sa talata 8 and 9, mababasa natin. Tignan nyo. Makulit to si Felipe. Sinabi niya kay Felipe, Panginoon, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Ano sagot ni Jesus? Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakikita sa akin ay nakikita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ang mga katangian po ay tanging si Jesus Kristo lang ang meron. At isa po to sa sagot ng tanong sa ating ikalawang punto. Bakit si Kristo ang pinili ng Diyos Ama na maghari sa mundo? Bakit si Kristo? Okay? Para masagot po ang tanong na to, basahin natin uli ang verses 4 to 7 ng Hebrews. Alternate po ulit tayo, Mas dakila ang anak kaysa sa mga anghel. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng
ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, muli ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siyang magiging aking anak. Kayo po. At nang tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy at kanyang mga lingkod. Sigurado ko, pamilyar po kayo pag narinig niyo yung salitang angel. Di ba? Agad-agad may mga pumapasok. Sige, pwede na. May pumapasok sa mga isipan po natin, di ba? Baka kagaya ko, pagkakilala natin sa mga anghel, yung mga tagabantay o guardian angel po natin, di ba? Na may mga pakpak. Yan. Lumilipad, nakasuot ng makikinang na mahabang damit at kumikinang, nag-glow. Di ba? Baka naman nakala niyo parang batang cute, yung parang Cupid, yung itsura na lumilipad-lipad na may puso. Hindi po yun. Sa pag-aaral ko po sa sermon na to, nalaman ko na hindi pala ganito ang imahe ng anghel ayon sa Biblia. At ayon sa Hebrews 1 verse 14, sila ay mga espiritu. Lilinawin ko, sila ay mga spirit. Basahin po natin. Ano ang mga anghel kung ganon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at sa mga isinugo upang tumulong sa mga makakamit ng kaligtasan. Sila raw po ay multitudes of heaven na tinutukoy sa Nehemiah 9:6. You alone are the Lord, you made the heavens, even the highest heavens, and all the starry hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Alam niyo ba yung salitang angel ay malak, o meaning messenger. Okay? Para maalala, malak. Di ba? Malak. Yeah, malak. Yeah. Katulad natin mga tao, hindi po sila mga Diyos kahit sa anyong spirito po sila. Wala silang katawang lupa, pero pwede sila magkatawang lupa ayon sa utos ng Panginoon. Tulad ng pagpapakita ng anghel na si Gabriel kay Maria para ibalita ng kanyang pagbubuntis kay Jesus. Ito, artist interpretation po yan, ha? Nagkatawang tao si Gabriel para magawa ito. Sa Matthew 28:5 naman, isang anghel na nakita ni na Maria Magdalena at mga kasama nito nang pumunta sila sa libingan ni Jesus. Di ba? Nung araw ng pagkatapos ng crucifixion na to, ang anghel ay siyang nag-alis ng malaking batong nakatakip sa libingan ni Jesus. Nakakatawang tao din ang anghel na to. Di ba? Imagine nyo, the angel of the Lord and rolled away the stone from the tomb and sat on it. Yun po yun sa Matthew 28:2-3. Sa verse 3 nga po, his appearance was like lightning and his clothes was white as snow. Sipin nyo, matatakot ka talaga. Ang dating sa atin, multo. Di ba? Ganon ang dating. Maraming pong account sa Biblia na nagsasabi tungkol sa mga ginagawa ng mga anghel ayon sa utos ng Panginoon. Pero malinaw na malakas at makapangyarihan. Imagine mo, na-roll yung gulong, yung bato, di ba? Siya kaysa sa ating mga tao at ginagamit nila ang kanilang lakas at kapangyarihan para gawin po ang utos ng Panginoon at labanan ang kampon ni Satanas. Sinasabi po sa Isaiah 37:36. Ito po, nagustuhan ko tong verse na to. Tignan niyo po. Nang gabing iyon, pinatay ng anghel ni Yahweh ang may 185,000 kawal na taga-Syria sa loob mismo ng kanilang kampo. Kinaumagahan, nahambalang sa kampo nila ang mga bangkay. Nagkalat yung mga patay.
Nagulat siguro yung mga iba, nakakita, patay na halos lahat ng mga soldiers nila. Di ba? Naalala niyo po yung hinuhuli si Kristo nung time na nandun siya sa Sermon on the Mount. Di ba? Si Judas, trinidor siya, tapos huli na siya. Tapos may sinabi siya sa Matthew 26:53. Do you think I cannot call on my Father and He will once put at my disposal than 12 legions of angels? 12 legions. Dito sa verse na to, ang sinabi, pinatay ng anghel, isang anghel, ang pumatay sa 185,000 na kawal. Imagine mo yung legion. Ang legion is like 6,000 angels per legion. Sinabi 12 legions ang sabi ni Kristo. Kayang-kayang tupukin ng Diyos Ama ang lahat. Sa Revelations 12:7-8, pagkaraan nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Kung ganito pala kalakas ang kapangyarihan ng mga anghel, bakit, isipin nyo, bakit po kaya hindi isang anghel ang pinili ng Diyos para maghari sa mundo? Isipin nyo, may ganung kalakas ang anghel. Bakit si Kristo ang kanyang pinili? Sa tingin nyo, malinaw po kasi nasa verses 4 and 5 ng Hebrews. Basahin po natin. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa sa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, o you are my son, today I have become your father. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Alam nyo, kahit espiritu po yung anghel at mas mataas kaysa sa mga tao at may kapangyarihan at may malakas sila, hindi pa rin sila kasing dakila ng bugtong na anak ng Diyos Ama na si Kristo. Iba talaga. Ni minsan ay hindi itinuring ng Diyos na anak niya ang mga anghel. Okay? Nililinaw ko yon. Sa verse 6, may emphasis ang Diyos Ama sa pagiging hari at ruler ng Diyos ni Jesus sa kanya sinabi, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sipin nyo, inutusan niya mga anghel na sambahin nyo ang anak ko. Let all of God's angels worship Him. Malinaw ang utos ng Diyos. Sa verse 7, malinaw po na ang mga anghel ay mga maglilingkod o servant lamang ni Jesus. Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas na apoy at kanyang mga lingkod. Sa English, He sends His angels like the winds, His servants like the flames of fire. Ibig sabihin po ng mga talatang binasa ko po sa inyo, ang mga anghel ay mensahero. Messenger lang sila ng Panginoon na kasing bilis ng hangin na hindi nakikita dahil sa espiritu sila. Okay? Para rin sila kasing tindi at kasing bilis ng mga ningas na apoy kapag naghatid ng mahalagang mensahe mula sa Diyos. Pero kahit espiritu po at may kapangyarihan ang mga anghel, hindi po natin dapat sambahin ang mga anghel. Lilinawin ko, hindi dapat sambahin ang mga anghel. Alam nyo ba, meron isang kulto dito sa atin na ginagawa nila sa kanilang paniniwala, iisa lang si Jesus at ang anghel na may pangalang Michael. Meron pong isang kulto na yun po ang kanilang pag-aaral. Si Jesus ay isang anghel na ang pangalan Michael. Okay? Malayang-malayo po yung katangian ng mga anghels sa mga katangian po ni Kristo. At ang pinakamatinding dahilan kung bakit si Kristo ang pinili ng Diyos Ama para maghari sa mundo ay dahil si Jesus lamang ang may kapangyarihang na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tignan niyo sa verse 3.
Pagkatapos niyan linisin tayo sa ating makasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Siya po ay namatay dahil sa ating makasalanan at nabuhay muli. Alam po natin yon. Wala pong ibang makakagawa nito, kahit na maanghel. Okay? Malinaw na walang ibang pipiliin ang Diyos Ama kundi si Kristo para maghari sa ating mundo. Naalala ko po yung Mark 1:11 eh. And a voice came from the heaven, "You are my son who I love, and with you I am well pleased." Talagang mahal ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus. Ngayon malinaw na sa atin kung bakit si Kristo ang nag-iisang choice para mamuno sa ating lahat. Nasa chapter 3 na po tayo. Paano maghahari si Kristo sa mundo? Basahin natin ang Hebrews 8-14. Okay? Ulitin ko po. Alternate tayo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Sinasabi pa rin niya, Panginoon, ng pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ay siyang gumawa ng kalangitan. At ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit siya'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Kailanman? Ano ang mga anghel kung ganon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at may sinugo upang tumulong sa mga makakamit ng kaligtasan. Sinasabi po sa mga talatang binasa natin, ano maasahan natin kay Jesucristo bilang isang Panginoon at Hari? Tignan niyo po itong verse na to. Maghaharing may katarungan. Katarungan iyong mahal sa masamay nagmumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatanggi. Ang version po ng salita ng Diyos sa contemporary edition, ganito po O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at paghahari mong makatwiran. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid. Ulitin ko. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid. At kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan mo ng kagalakan higit sa binigay niya sa mga kasama mo. Ayos po kasi sa verse 8 and 9, maasahan natin na si Kristo ay mamumuno na may katuwiran o righteousness. Alam po natin yon. Sa Ingles, dahil siya ay namumuhi sa kasamaan o he hates evil, hindi lang siya galit sa kasamaan, kundi namumuhi siya dito. Ganun lang na lang po ang pagpapalaga ni Kristo sa pagiging matuwid. Dahil sa kanyang binigyan diin ang pagpapala o blessing sa sermon niya sa bundok o Sermon of the Mount ay mababasa natin sa Matthew 5. Sa sermon nito, naturo siya tungkol sa siyam na pagpapala at isa na rito ay nakasaad sa Matthew 5:6. Basahin po natin. Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat siya'y bibigyang kasiyahan. Ang ganitong pagpapahalaga po ni Kristo sa katwiran, ay tinuturing ng Diyos Ama ang katangian na isang mamumuno sa ating mundo. Binanggit niya rin sa Hebrews verse 9. Kaya naman ang Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang natatanggi.
Kagalakan. Anyway, nabasa niyo na. Paano ba ho maghahari si Jesus? Yan, tanungin ko kayo. Ayon po sa verse 11 to 13 ng Hebrews 1, hindi siya magbabago. That's one. Mamumuno magpakailanman nang nakaupo sa kanan ng Diyos Ama, sasambahin ng lahat. Okay? Basahin po ulit natin ang verse 10. Tignan nyo Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Tandaan po natin, ang nagsasalita sa talatang ito ay yung Diyos Ama, hindi si Kristo. At sa verse 10 ay tinawag niya si Hesus Kristo na Panginoon. Tinawag niya. At ipinalala na kasama niya ito nung nilikha niya sa sanlibutan, kasama ang kalangitan. Pagkasabi nito, binanggit ng Diyos Ama sa verse 11 at 12, kung ano mangyayari sa lahat ng mga nilikhang ito. Tignan nyo, maliban sa iyo, lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya na isang balabal, at tulad ng damit, siya'y papalitan. Ang linaw po kung ano mangyayari sa atin lahat. Kasama na po ang mga lupain, ang mga bundok, ang mga tao, dagat, hayop, tanim, at iba pa. Lahat po tayo mawawala. Mamamatay tayong lahat. Wala pong exempted dito. Di ba? Alam natin, ganun ang magiging ending natin. Sabi nga sa verse 11, lahat ay lilipas, lahat ay kukupas. Parang isang damit na hindi na magagamit dahil nasira at kumupas na to. Naalala ko po nung pumunta kami sa sementeryo, inungkat namin yung, lilipat kasi namin yung lolo ko mula sa doon sa may tabi ng Ayala Bridge. Tinawid namin dito sa Himlayan. Nung tinanggal yung panay lahat, syempre, alam natin kabaon siya, may mga damit, lahat abo na. Ang natira lang yung plastic na ipin ng lolo ko. Yun lang yung nakita kong buo at saka may kwintas na gold na parang ginto. Yun lang yung naiwan doon. Pero sinama namin sa kahon at lahat tunaw na. Maliban kay Kristo, ayon sa huling bahagi ng verse 12, siya ay mananatili na walang katapusan. Ngunit, mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. At verse 13, mababasa natin na bilang hari ng mundo ay maupo ka sa kanan ng Diyos Ama hanggang lubusang mapasuko ang mga kaaway niya. Sit at my right hand until I make your enemies a footstool at your feet. Yun ang sinabi ng Diyos Ama. Inulit din po ni Apostol Pablo sa Psalm 110:1. Basahin ko po. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanang ko, habang lubusan ko mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ang eksaktong talata po ay binanggit sa Biblia na may apat na ulit. May 150 passages to prove sa Biblia na tumutukoy sa pag-upo ni Kristo sa kanan ng Diyos Ama. Ganyan na lang po ang emphasis na binigay na nakasulat sa Biblia sa napakahalagang pangyayaring ito. Sa aklat mismo kasi ng Hebreo, 3 ulit pong binanggit ng writer ng Hebrews na napag-aralan natin kanina sa Hebrews 1:3, 8:1 at 12:2. Ayon sa talata, pinaupo ng Diyos Ama si Kristo sa kanyang kanan, to His right. Hindi po sa may harapan, hindi po sa likod. Kahaliran niya po. Tignan po natin. Ayan. Tignan niyo po. Yan. Pag nandito, syempre, yung Diyos Ama dito sa kanan. Yan. Yan ang interpretasyon ng isang visual artist. Ganito po raw ang magiging posisyon ng Diyos Ama at si Jesus sa kanilang mga trono sa langit.
At si Jesus lamang ang may karapatang umupo sa ganitong posisyon. Dahil ang Diyos Ama mismo ang nag-utos sa kanya nito. Sinabi po sa verse 13, kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan ko mapasuko ang iyo ang mga kaaway mo. Hindi po magagawa ng mga anghel na umupo sa tabi ng Diyos. Okay? Dahil sila ay mga messenger nga. Sorry for the word. Mga utusan lang sila ng Panginoon. Sila ay may palaging nasa harapan sila ay palaging nasa harapan lamang ng Diyos, nagpupuri sa Kanya at naghihintay ng Kanyang ipagagawa. Nandun na sila, mga messenger. Sa kabilang banda, si Kristo ay hari. Tandaan po natin. Hindi po messenger o utusan ng Diyos Ama. Kasi siya ay narapat na nakaupo katabi ng Diyos Ama. Magpapatuloy daw po si Jesus sa ganitong posisyon hanggang lubusang mapasuko ng Diyos Ama ang lahat ng kaaway ni Kristo. Kasama na po sa mga kaaway na itinutukoy ng Diyos dito si Satanas, okay? Ang kanyang mga kampon at sadly lahat ng mga taong hindi kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas sa Panginoon. Mga tumatangging makinig sa salita, sa ebanghelyo, mga pilosopo, yung mga pagka sinisharean mo, sasabihin, sa kanay ang palakpak. Di ba? Sarado na ang kanilang paniniwala. Malamang meron tayong mga kakilalang mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, at kakilala sa mga ito. Di ba? Alam natin. Alam nyo marami kayong relatives o asawa na hindi pa kilala o nalalapit natin sa Diyos. Kailangan gawan po natin ng paraan na magkaroon po tayo mag-exert po tayo ng effort na mapakilala natin sila sa ating Panginoon. Dahil pag dumating yung araw, wag natin ay bukas na. Hindi natin alam na maghahari ang Diyos. Tandaan nyo, kasama po sa mga kaaway na tinutukoy ng Diyos ang lahat ng mga taong hindi pa kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Praise God na tayo po ay hindi kasama sa itinuturing na mga kaaway ni Kristo. Dahil kilala na po natin ang Diyos. Praise God na makakasama natin siya sa panahon na paghahari sa buong mundo. Pero yun nga po, marami pang hindi masasama sa mundong yan kung hindi nila kilala si Kristo. Di ba? Alam niyo yung, kung nabasa, alam niyo yung rapture. Di ba? Pag dumating yung time, mawawala na lang tayo bigla at aangat tayo sa langit hindi mo alam kailan yun Walang nagsasabi kailan mangyayari yun. Kunyari kinabukasan nangyari yun. Tas yung mga hindi nakakilala, hindi kasama, magpapanik ang buong mundo. Nawa maggamit po tayo ng Panginoon sa pagbabahagi sa kanila ng Ebanghelyo, ang mabuting salita sa kaligtasan at kasalanan. Mag-effort po tayo na maranasan din nila kung paanong maghahari si Kristo sa mundo pagdating ng panahon. Kailangan po talaga natin sila lapitan. Kailangan natin lumapit. Huwag na maghintay. Di ba? Naalala ko po yung papa ko. Papa ko is legal lawyer, corporate lawyer. Patinik ang ama ko. Talaga, siyam kami magkakapatid. Tapos itong ama ko, walang nagsishare sa papa ko. Dumating ang time na sinabi ko, bigyan nyo lang ako. Lumapit ako sa kanya, nandun siya sa office niya. Pa, pwede mo ba akong bigyan ng 5 minuto lang? Pakinggan nyo ako, huwag muna kayo magsalita. Pakinggan nyo lang ako. Tapos, aalis na ako. Nasa sa inyo ang desisyon. So ano yun? Sabi niya. Sinerang ko ang tatay ko. Pinakilala ko ang Diyos sa kanya. Alam niyo yung time na yun, umiyak ang papa ko.
Lawyer yun matinik, manginginom, grabe magsalita, nagyuyosi. Pero umiyak ang tatay ko noong time na yon. Tapos after nun, siguro hindi ko siya na-invite sa Lord of Life. Minsan sinabi ko, baka gusto niya sumama. Pumupunta siya sa Diliman Prep, ang tatay ko. Kasama siya mismo ang pumupunta sa Diliman Prep. Powerful ang pagbibigay ng ebanghelyo. Hindi ko makalimutan yung mga binabanggit ni Tonton, yung sa mga taxi driver, na sinisharean niya. Ginagawa niya to dahil gusto niya ma-sharean yung tao. Tapos pagka lumapit na bigay mo na ibanggit mo, wag natin sabihin na bahala na ang Diyos. Nasa iyo ang desisyon. Pero na-sharean mo. May impact ang pag-share natin sa mga kapatid natin na to. Kung matututukan ni Tonton, bakit hindi? Di ba? Pasensya, hindi ko na kay Tonton na Pero yun nga po ang sinasabi ko. Kailangan po tayong mag-exert. Ngayon naman po, naghihintay po tayo sa panahon na yan, tatanungin ko kayo, kamusta po kayo? Masasabi nyo ba na, ay, eto, si ganto, na-sharean ko, o pag alis nyo dito sa iglesia, doon na kayo sa dating ginagawa nyo. Or ang goal ba natin ay, etong kaklase ko, goal ko to. Within the year, dapat ma-sharean ko siya. Kung tumanggi man siya, it's his loss. May isa pong example. Nung sa church, nung nasa office po ko, kilala ko ni Daylin na nag-share po ako, nagba-Bible study kami. Meron po kaming 3 trainee nun. So, nangyari, sinisharean ko po yung mga trainee namin tungkol sa Diyos, kaligtasan, lahat yon. Alam nyo ba, yung afternoon training na yon, may isang trainer na bumalik, kalimutan ko lang pangalan niya, parang Julius yata Bumalik yung Julius sa office within 2 years. Pagdating niya, Julius, sabi ko, ba't ka dito? May pagagawa ka? Hindi, Sir John, sabi niya, kaya lang ako gusto bumalik dahil nagpapasalamat ako dahil nakilala ko ang Panginoon mula sa inyo. Alam niyo ba, worship coordinator din at ng youth din nila. Naging involved po siya. Talagang, yun lang ang pinunta niya upang magpasalamat at nakilala niya ang Panginoon. Si Kristo ba ang hari sa buhay natin? Does He really reign in our lives? Pwede mo sabihin na talagang nasa akin ang Diyos? Ginagawa kong utos ng Diyos? Hindi. Yan mo na sila mag-share yung mga kapatid, mga elder, o yung mga diko, yan mo na sila. Hindi. Binigyan tayo ng responsibilidad ng ating Panginoon. Kaya kung sino nga ang maghahari sa buhay natin, ibig sabihin, ginagawa natin ayon sa kagustuhan at turo at utos. Pag-isipan po natin, madali sabihin, pero alam kong mahirap gawin. Pero kung meron po tayong way, ang tagal nyo ng mananampalataya, di alam nyo na paano share ng kapatiran nyo. Lahat ba ng desisyon natin, kinukonsulta natin muna sa Kanya? Nananalangin ba tayo? Ibinibigay ba natin sa Kanya ang respeto bilang tagapagmuno ng buong mundo o hanggang subok lang tayo? Try lang. Magandang panahon po sa Kapaskuhan para pag-isipan natin kung kumuha ang relasyon natin sa Kanya. Kamusta ang relasyon pala natin sa Kanya? Well, dapat hindi kailangan hintayin po yung Kapaskuhan na to. Pero dahil sa Kapaskuhan natin, mas inaalala natin ang kapanganakan ni Kristo, magandang pagkakataon na rin na pag-isipan ko paano siya mamumuno sa buhay natin. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first, di ba? The kingdom of God. Ngunit higit sa lahat ay bibigyan halaga nyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam po natin pinanganak si Kristo sa panahong inaasahan ng mga Hudyo. Ang pagdating ng isang malakas at makapangyarihang hari na magliligtas sa kanilang pamumuno sa mga Romano. Inaasahan po nilang maghahari ang mga taong ito sa Jerusalem at sa buong mundo. Pero hindi po ganun yung balak ng Panginoon. Ano ginawa? Isang sanggol ang kanyang pinadala
para mamuhay ng tulad ng mga tao, mamatay para sa ating panghabang buhay na kasalanan, at maghari sa ating lahat sa tamang Panginoon. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal niyo, Lord. Kung meron man kaming kahinaan, Lord, sa pagbibigay ng Ebanghelyo, tulungan niyo kami. Bigyan niyo kami ng lakas at yung banal na Espiritu, Lord, tulungan nyo na makapag-share po kami at makilala ng mga kapatiran namin o yung mga kaibigan namin, kamag-anak, kayo, Panginoon. Tulungan nyo, Lord, na lumapit kami sa inyo, Lord, at mahalin namin kayo, Panginoon. At Lord, kahit anong opportunity, mabigyan nyo ng tsansa na mabuksan, na magkaroon ng makilala nila kayo ng lubusan. Maraming salamat, Lord, sa lahat na to at sa mensaheng pinarating niyong umaga. Lahat po ito tinataas ko sa may pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Maraming salamat po sa mensahe ng ating Panginoon. Bilang parte ng ating pananambahan, ihanda po natin ibalik ang ating mga kaloob sa Kanya. Tinatawagan ko po si Riel at Rielem para sa ating offering. Ngayon po tayong lahat, o hindi natin. Meron lang po tayong ilang mga announcements. Sa susunod po na linggo, ang ating worship leader po ay si Riel Castro at ang ating worship service ay gaganapin ng 9:30 a.m. Ang picture po natin para sa araw na yun ay si Riel M. Castro sa Revelations 3:14-22, The Church in Laodicea. Pagdating po ng January 3, from 6 o'clock p.m. to 9 o'clock p.m., lahat po ng members ng Praise and Worship Ministry team ay inaanyayahan po namin na samahan kami para sa ating worship night na gaganapin po dito sa Doña Carmen. Meron po tayong dinner ang 6 o'clock. Pagkatapos po ay aakyat tayong lahat dito para papurihan ang ating Panginoon. January 4 naman po, Saturday, at 7 o'clock a.m. ay ang ating Day of Prayer. So ito po ang pasimula natin sa taon para sa ating mga prayer meeting. So Saturday po ito gaganapin, hindi po Wednesday. 7 o'clock a.m. Patuloy po natin ina-announce ang ating mga iba't ibang gawain sa ABCOP tulad ng piso kada araw para sa ating Pastor's Wellness Fund. Ang ating alkansya po ay nasa likod at pwede po tayong maglagay dito ng contributions natin. Pero meron din po tayong gaganapin na fund run sa darating na January 25. Hanggang December 27 na lang po ang
ang registration para sa gawain na ito. At again, ang entry fee po natin ay 600 pesos inclusive of dry fit t-shirt and race fee. Kung tayo po ay interesado, lumapit lang po tayo kay Kuya MJ. At kung tayo naman po ay kailangan ng tulong para maka-raise ng funds para sa ating entry fee, ay pwede nating lapitan ang council para po makipag-coordinate tungkol dito. Meron po tayong ilan na nagsiselebrate ng kanilang birthdays and anniversaries. Wala po sila dito, pero sa December 25 ay birthday po ni Tita Toots Tolentino. Tapos sa December 27 naman po ay anniversary nila Kuya Jason at saka ni Ate Ella Tamboon. So, palakpakan po natin sila at pwede po natin silang batiin sa messenger. Meron po ba tayong first timer dito sa Doña Carmen? Kung wala naman yung first time. So, mamaya po ay magbatian pa rin tayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Para ngayon po, tatawagin ko si Kuya Lem para sa ating benediction. Tumayo po tayo lahat. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Tanggapin din po natin ang basbas mula sa salita ng Diyos. Sabi muli sa Hebreo, kay Kristo makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos na tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Kaya naging mas dakila ang anak ng Diyos kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumula ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastol at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod niyo ang kalooban niya. At sa pamagitan ni Jesucristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama, katulad po ng aming napakinggan, nawa po sa susunod na araw, bago kami magsama-sama ulit, ay mahayag na si Kristo ang tunay na Panginoon ng aming buhay. Samahan mo kami sa aming magiging celebration, gathering, reunion, at gamitin mo kami para mapakita sa aming buhay, sa aming pananalita, at sa uri ng aming pagdiriwang na kayo ang aming Diyos na sinasamba. Maraming pong salamat sa iyong salita sa amin ngayong umaga. Patuloy mo kami tulungan na pag-isipan ano yung implication nun sa aming buhay at sa amin bilang isang iglesia. Pinupuri ka namin, tinataas ang iyong pangalan, nag-iisang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagkuling natin. Matiin nga po natin ang ating katabi ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. And it is a great reminder today that God has given us an unspeakable, everlasting joy through the birth of His Son, Jesus Christ, who is greater than all great angels, greater than all. Challenge din sa atin na gawin natin layunin na maibahagi ang kaligayahan nito sa ibang mga tao. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli at awitan ng ating Panginoon.